Hello mga kapatid, mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang araw, mapagpalang gabi mga bro, sis, madam. Ito naman po ang inyong lingkod, ang hiwaga ng kalikasan, nagbabalik naman po. Unang sa lahat mga kapatid, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel at mahilig kayo sa mga agimat, motya, anting-anting, ay pakisubscribe po, like at i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo may paniniwala din sa mga gantong usapin. At kung kayo naman ay walang paniniwala, pakiusap lang po mga kapatid, maghanap lang po kayo ng mga video na nararapat sa inyong paniniwala. Yan, sapagkat ang lihim na karunungan ay talagang hindi maiintindihan ng mga taong yung hindi naniniwala mga kapatid. Pero ipapakita ko mga kapatid sa karugtong ng bidyong to ang bagsik ng kidlat mga kapatid. Pero bago ang lahat ng yan, ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas mga kapatid. Hello mga kapatid, welcome back again. Ito po yung ating mga gamit mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na ngayon lang po ako nakapag-upload ulit mga kapatid, sapagkat busy po talaga sa sa trabaho. Yan, ito yung mga kapatid, yung sumbalik. Yan, kung makikita nyo mga kapatid, yan yan sumbalik na kahoy. Ito ay gagawin kong pang personal mga kapatid. Lagyan ko ng bato umo dito sa loob. Maganda itong gawing kwintas pang sumbalik mga kapatid. Yan ay mabisa mga kapatid sa mga taong mahilig manira mga kapatid. Siguradong balik sa kanila ang lahat nilang tira. Ito naman yung ating mga available na Holy Trinity. Kung sinong may gusto dyan, i-PM nyo lang ako mga kapatid. Yan, ito ay pangkalahatang gamit mga kapatid, Holy Trinity. Yan ito medyo mataas mga kapatid, pero maganda. Yan, ito maganda rin mga kapatid. Pwede mo itong biyakin ito dito sa hatiin ng dalawa at lagyan ng mutya sa loob, mga loob nito mga kapatid. Ito naman yung aking ibong kidlat. Yan, yan kidlat na ibon. Yan, nakatitig po yung mata niya. Yan, ito yung ibong kidlat mga kapatid. Ito ay pangkalatang gamit mga kapatid, pang proteksyon. Yan, hindi ko na po ipapaliwanag ang bisa nito mga kapatid, sapagkat alam nyo na ang bisa. Sa dami ba naman ng papaliwanag tungkol sa kidlat mga kapatid. Nasa inyo na po mga kapatid kung paano ninyo tuklasin. Ito yung aking personal na gamit. Yan, hindi ko ito papalimusan mga kapatid, sapagkat matagal na ito sa akin mga kapatid. Ito yung ginamit ko doon mga kapatid, ng tinawag ko ang kidlat mga kapatid. At talaga namang solido mga kapatid. Yan, may pagkaapoy pa mga kapatid. May pagkasunog-sunog pa. 3 sulok yan. Ito yung pangil ng kuiba. Yan, maraming nagtatanong mga kapatid kung paano buhayin o pagganahin ang mga gamit. Sa totoo lang mga kapatid, ang mga gamit ay kinakailangan ng dasal na pambuhay o pampalakas. Yan,
Ang mga gamit mga kapatid gaya ng mga mutya ay bertod ng kalikasan ay may kani-kanilang mga gamit mga kapatid na nakatago mga kapatid, na nakatulog. Ibig sabihin tulog. Pagtulog mga kapatid ay kinakailangan nating gisingin para makamtan ang bisa, pero hindi ganun kadali mga kapatid ang paggising ng mga gamit. Kinakailangan ng oras mga kapatid, wastong oras at saka pagtitiyaga mga kapatid bago mo makamtan ang bisa, sapagkat ang ama mismo, amang Yahweh, ang nagpapasya kung karapat dapat ka bang pagkalooban ng bertud nito mga kapatid. Karapat dapat bang gisingin niya ang natutulog na bertud nito sa pamamagitan ng ama mga kapatid, na sa iyong pananampalataya ay kung mataas talaga ang iyong pananalig sa dakilang amang may likha, hilingin mo mga kapatid na bigyan niya ng pahintulot ang mga kanyang mga sugo ng kalikasan, mga santong mga sangka na mga nangangalaga, apat na ebanghelista nangangalaga sa apat na klase ng mutya sa mundo, yung mutya sa hangin, tubig, apoy at lupa. Yan, kinakailangan yung humingi ng pahintulot sa amang may likha, sapagkat siya lang ang may karapatang mag-utos mga kapatid doon sa kanyang mga lingkod na pagbigyan nyo ang taong to, sapagkat ito'y karapat dapat. Pero kinakailangan mga kapatid na hindi paghihiganti ang nasa inyong kalooban. Linisin nyo ang inyong sarili mga kapatid. Pwede kayong magkumpisal sa pare mga kapatid. Pagkatapos magkumpisal, huwag kayong gagawa ng mga kalukuhan mga kapatid. Hayaan nyo yung mga taong nagsasabing ikaw ay baliw na, sapagkat hindi nila alam ang kanilang pinapataw na salita. Ganon din ang nangyari sa dakilang ama noon nang siya ay nagkatawang tao. Pinaparatangan siyang may sira sa isipan, pero sa bandang huli siya pala ang nagligtas sa atin para matubos ang ating mga kasalanan. Ganon din mga kapatid, dapat hindi ka mayabang. Kung may kaalaman ka na mga kapatid sa karunungang lihim at gusto mong madagdagan, pwede mong, yung bang mahirap kasi ipunuin ang sisidlan kung ito'y puno na. Kinakailangan bawasan mga kapatid. Kinakailangan mo muling muling mong punuin yung sisidlan, yung burahin ulit mga kapatid, i-reset at mag-umpisa ulit mga kapatid ng panibago. Ganyan, debosyon ng debosyon mga kapatid, hanggang sa maging biyasa ka mga kapatid sa karunungang lihim. Hindi ito madalian mga kapatid ang paghihingi ng kapangyarihan. Ito'y kinakailangan ng sakripisyo mga kapatid. Kung masama ang iyong kalooban, simple ipagkakait ng dakilang amang may likha ang bertud ng gamit. Pero kung ito'y gamitin mo sa pamproteksyon sa inyong buong pamilya at sa pagtulong sa kapwa, talaga namang pagkalooban ka mga kapatid ng pambihirang kakayahan ng gamit ng amang may likha. Yan lang po mga kapatid. Sana po maintindihan niyo mga kapatid at naunawaan niyo mga kapatid, at sana po may natutunan kayong aral mga kapatid sa mga gamit. May mga dasal na mga pambuhay at pampalakas, yung mga pangkarga kaya ng kabalkunat. Pwede yan ikarga sa mga gamit mga kapatid para lalong lumakas. Yan mga kapatid, maging handa po tayo mga kapatid, sapagkat sa aking mga pangitain mga kapatid ay may mga banyaga mga kapatid na gustong sakupin ang ating mundo. Ito'y mga banyagang malaking uri ng mga grupo mga kapatid, na mga armado. Yan mga kapatid, yung gustong sakupin ang ating bansa, at talaga namang kawawa tayo pag tayo'y naapakan.
Yan mga kapatid, kung tayo walang alam ay talaga namang mapapahamak lang tayo. Kinakailangan tayong maghanda mga kapatid at humingi ng tulong at pahintulot sa dakilang amang may likha na sana po'y ipagkaloob na ng buo ang tunay na bertud ng mga gamit para magamit natin sa oras ng kagipitan. Yan mga kapatid. Sunod nito mga kapatid ay ipapakita ko yung ipapakita ko mga kapatid sa karugtong nito mga kapatid, sa bandang huli yung balasik at bagsik ng kidlat sa pagtawag ng kidlat mga kapatid. Pero dapat ninyong humingi ng pahintulot sa dakilang amang may likha mga kapatid, sapagkat kung kayo ay hindi karapat dapat at tinawag ninyo ang kidlat mga kapatid, ay maaari kayong mapahamak, maaari kayong tamaan. Kaya kung sino mang may gustong tumawag ng kidlat mga kapatid ay dapat na hindi labag sa kalooban ng dakilang amang may likha. Yan lang po mga kapatid. Sana po ay malinis ang inyong kalooban o intensyon mga kapatid kung bakit niyo tinawag ang kidlat mga kapatid. Dapat mayroon kayong wastong dahilan mga kapatid, at tama palagi ang inyong mga ginagawa. Matutunghayan nyo mga kapatid, at huwag nyong basta-bastang subukan. Kaya nga inilihim ng karamihan ang mga dasal ng kidlat, sapagkat napakadelikado mga kapatid. Pwede itong kumitil ng buhay, kung hindi man sa iyo ay sa inyong kapitbahay mga kapatid. Maaring tumama yan mga kapatid sa inyong bahay or sa kapitbahay mga kapatid. Kadalasan sa mga mga kapatid, kapag yung buhay na talaga yung kidlat na nabuhay nyo na, mabisa din karga mga kapatid yung kabuhay ng kidlat, yung sa ox kidlat. Yan mga kapatid, dibusyonan niyo yan, at tapos mas maiging may talandro kayo mga kapatid ng ox kidlat. Tapos mga kapatid ay sabay sa pagdidibusyon ninyo, ipatong nyo ang kidlat ninyo doon sa talandro ng ox kidlat, sapagkat pareho rin ang bisa niyan mga kapatid. Ox kidlat at kidlat, parehong sa kapangyarihan ng kidlat. Yan mga kapatid. Yan po mga kapatid, at tunghayan natin ang pagtawag ko sa kidlat mga kapatid. Shout out nga pala sa inyo mga kapatid, mga bro at sis, mga new subscriber, mga kapwa ko vlogger, mga antingeros, at sa mga lahat-lahat ng mga taong sumusuporta sa aking munting channel. Ingat kayo palagi, at lagi po nating tandaan na ang pinakamalakas na agimat sa buong mundo ay ang pananampalataya sa ating dakilang amang may likha. Ang mga gamit ay pawang gabay lamang mga kapatid. God bless all po sa inyong lahat. Try kong tawagin ang kidlat sa nanyaw. Huwag niyong gagayahin mga kapatid. Kidlat. Yun. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yun mga kapatid, huwag niyong gagayahin, sapagkat yun ay napakadelikado kung wala kayong pahintulot sa kaitaas-taasan sa langit. Yun.